Okay, isang mapagpalang araw muli mga bata. So nasa ika-4 na linggo na naman tayo ng ating pag-aaral na kung saan may bagong aralin na naman tayo. So ano ba ang bagong aralin natin? So ito ay nakakagamit ng mga karaniwang pagpapahayag at mga galang na pananalita sa pagbati. So bago natin simulan, balikan muna natin yung ating napag-aralan nung nakaraang linggo. Okay, natatandaan niyo pa ba yung mga yan? Anong ibig sabihin yan? Okay, bawal magkalat. Sunod, bawal magingay. Okay, bawal bumusina. At yan naman ay bawal ang malalaking sasakyan. So yan yung mga nakikita natin na mga signages sa ating lugar na kung saan mahalaga na alam natin ang ibig sabihin nito para nag-guide tayo, no? Nabibigyan tayo ng patnubay kung ano yung mga dapat nating gawin. Okay, meron din akong ipapakita sa inyo ng mga larawan. Okay, anong ginagawa ng bata? To. Okay, sila ay nagmamano or pagmamano sa nakakatanda. Kayo ba, ginagawa niyo ba ito kay lolo't lola niya o kaya sa mga tiyo at tiya? Okay, magaling mga bata. So, dapat na magmamano tayo sa mga nakakatanda sa atin. Eto, ano ang ginagawa ng bata? Ito rin. Okay, yan ay pagtulong sa nakakatanda. So, yan yung mga gawain na kung saan pinapakita natin ang ating paggalang sa mga nakakatanda sa atin. Yung pagmano sa nakakatanda, mahalaga yan, di ba? Lalo na yung mga sinaunang tao, mahalaga yan na tuwing pupunta ka sa ibang bahay, ikaw talaga ay mag-bless or magmamano sa kamay ng mga nakakatanda. Ang iba naman, ang ginagawa nila ay humahalik sila sa pisngi ng mga nakakatanda sa kanila. So yun ay isang pamamaraan na pinapakita natin ang ating paggalang. So maliban sa mga kilos or gawain ng nagpapakita ng paggalang, halimbawa yung pagtulong, meron pa rin tayong mga iba pang gawain. So meron tayong sinasabing mga magagalang na pananalita at pagbati. Isa-isahin nga natin ito kung alam ninyo at kung ginagawa nyo ba ito. Sino nga pala sa inyo ang may alam ng mga iba't ibang mga magagalang na pananalita o pagbati? Okay, magaling. So sana lahat ay alam. So bago yan, alamin nga natin kung ang ilan sa mga ito. Okay, ano yan? Ano ang nakikita nyo sa larawan? So, natapon ang isang pagkain. Kapag meron tayong nagawang hindi natin inaasahan, dapat meron tayong sasabihin sa taong iyon. Ano ba ang dapat nating gawin? Okay, sasabihin natin na ipagpaumanhin mo, hindi ko sinasadya. So humihingi ka ng paumanhin o humingi ka ng sorry dun sa taong nagawan mo ng kasalanan. Pero kung hindi mo naman sinasadya, hindi naman kasalanan yun, pero hihingi ka pa rin ng sorry. Okay, eto naman, ano ang ginagawa ng lola or tiyahin or mama sa bata? Okay, kayo ba ay nakakatanggap ng regalo? Okay, kapag kayo ba ay nakakatanggap ng regalo, ano ang sinasabi ninyo? Or kayo ba ay nagbibigay ng regalo? Ano ang sinasabi ng pinagbigyan ninyo? Okay? So magaling. Sasabihin natin, maraming salamat po. At kapag nakarinig kayo ng ganyang salita, halimbawa ikaw yung nagbigay, sasabihan ka ng maraming salamat po, ano naman ang iyong kasagutan? Okay, walang anuman. Or sa English, you're welcome. Di ba? Yan yung ating mga naririnig. Okay, sunod. Okay, yan ang bata ay nagising sa umaga. Kapag sa umaga, meron tayong mga nakakasalubong o kaya pagising natin sa umaga, lalabas tayo ng kwarto, ano ang pagbati ang gagawin natin o sasabihin? Okay, magaling. Sasabihin nating magandang umaga po. Kung kapwa bata nyo lang, sasabihin mong magandang umaga o kaya pwede mong banggitin ang pangalan. Okay, ito. Siguro bandang tanghali ito, no? Yung dalawang bata o kaya bandang hapon. Kapag sa bandang tanghali, nangyari ang isang bagay, nababatiin mo yung mga nakakasalubong mo, ano ang sasabihin mo? Eh, syempre, sasabihin mong magandang tanghali. Kung nakakatanda sa inyo, huwag niyo kakalimutan yung salitang po. So, magandang tanghali po.
Okay, pag sa hapon naman, sasabihin mo, magandang hapon po or magandang hapon kapag kapwa bata. Okay, sunod. Okay, ano yan mga bata? Okay, kayo ba kapag aalis ng bahay, meron kayong sinasabi or binabanggit? Okay, kayo ay nagpapaalam. So sasabihin mo, paalam po or paalam na po. Okay, ito. Oh, meron ditong buwan. So ito ay nangyari na sa gabi. So kapag gabi, anong sasabihin natin? Okay, magandang gabi po. So yan yung mga magagalang na pananalita at pagbati na ating ginagamit sa pang-araw-araw natin. So hindi lang na kilos ang ating gagawin para ipakita ang paggalang, kundi meron ding mga pananalita katulad ng mga pinakita ko sa inyo. So meron tayong mga pagbati at magagalang na pananalita. So naiintindihan ba mga bata? Okay, magaling. So tandaan nyo yan ha, at kailangan ay palagi nyong isabuhay ang pagiging magalang sa salita at sa gawa. Okay, so tandaan natin na maliban sa kilos, may mga magagalang na pananalita at pagbati din tayong ginagamit sa pakikipag-usap sa nakakatanda. Okay, ano mga ito? So, ipagpaumanhin, ito ay ginagamit kapag may natabig, may nabunggo, may nasira o ano pa mang pangyayari na hindi inaasahan. So, kailangan hihingi tayo ng paumanhin o sorry sa taong ating nagawa ng pagkakamali. Sunod, maraming salamat. Ito ay ginagamit kapag may natanggap mula sa iba. So, kailangan na kapag may natatanggap tayo, hindi lang nakukunin lang natin, pero tayo ay babanggit ng isang pananalita na kung saan ito ay nagpapakita ng paggalang sa ating kapwa o magpapasalamat tayo. Sunod, kapag tayo naman ay binigyan, ang sasagot mo ay walang anuman. Ito ay ginagamit kapag may nagpasalamat sa iyo or may ginawa ka at may binigay sa iyo ang anuman, isang tao, ay sasabihin mong walang anuman. Okay, sunod, magandang umaga. Ito ay ginagamit kapag may babatiin ka sa umaga. Halimbawa, nakasalubong mo ninang mo, tiyahin mo, teacher mo, or kung sino man na nakasalubong mo sa umaga, batiin mo ng may paggalang sa pamamagitan ng pagsabing magandang umaga po. Okay, sunod, magandang hapon. Ito ay ginagamit kapag may babatiin na ka naman sa hapon, no? So, yan naman ang iyong sasabihin. Okay, sa gabi naman, magandang gabi. Ito ay ginagamit kapag may babatiin ka sa gabi. Okay, sunod, magandang tanghali. Ito ay ginagamit kapag may babatiin sa tanghaling tapat. At syempre, ang panghuli, ito ay paalam. Ito ay ginagamit kapag ikaw ay aalis o pansamantalang wala. So tandaan yan mga bata ha na may mga magagalang na pananalita at pagbati tayong ginagawa. So kapag ang kausap nyo ay nakakatanda sa inyo, huwag nyo kakalimutan yung paggamit ng po at opo. Pero kung medyo kaedad mo lang, okay lang na walang po sa dulo. So naintindihan ba mga bata? Okay, sana isabuhay ninyo kung ano man ang pinag-aralan natin kasi sabi pa nga, ang batang may paggalang ay mahal ng mga tao or ng mga nakakarinig kapag naririnig nila na magalang ang isang bata. Maraming nagmamahal, hindi mo lang alam. So sana isabuhay natin. Okay, hanggang sa muli, isang mapagpalang araw sa ating lahat.